At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po si Season 4, episode 285 natin para dito kay Kalbo. At ayun, ay parang di kayo malito guys, episode yung gagamitin natin kapag webcomic. Itong tinatalakay natin yung minamanga series natin. Pero kapag lumabas naman na yung panibagong chapter ni Saitama, ay ayun, gagamitin natin yung chapter na. At ayun kasi matagal mag-release ng panibagong chapter si Murata nito ni One Punch Man, parang inaabot yata ng isang buwan ganyan. So yun, habang wala pang na nare-release na panibagong chapter dito kay Kalbo natin, ay itutuloy natin si webcomic nito since na yung storyline na ito ni One Punch Man ay dun muna kinukuha sa webcomic. But ayun pala, maliban pa rito, maraming salamat pala guys dun sa mga suggestion sa comments nyo patungkol nga dun sa sinabi ko na natanggal si Hunter natin. So yun, so pwede natin gawin doon na i-review nga si Hunter, pero hindi na talaga yung manga series. So pag lumabas na yung panibagong chapter no na yun, ay i-review lang natin siya, hindi na yun talagang page per page, panel by panel. So hindi na magiging ganun. So i-reconsider ko ulit na ilabas ulit natin dito si Hunter, pero for the meantime ay magiging sports channel muna guys itong channel natin. So iniisip ko yung mga anime na hindi pa natatapos noon at hindi pa rin na ipagpapatuloy hanggang ngayon. So parang mas more on to sa mga batang 90s ayan. So ito muna yung gagawin natin, at kapag natapos na tayo sa webcomic natin ni Kalbo ay ayan, magta-try na tayo magpasok ng mga yung mga bagong anime na ngayon sa panahon nga ngayon. Yan na yung imamanga series natin. But anyways, yun nga guys, ay medyo lilo lang muna tayo dito sa pagpamanga series natin. At ayun, ay ituloy na nga natin ito si One Punch Man natin. So yun, ay huwag na natin patagalin pa, simulan na natin to. At ito nga, recap lang ng konti. Dito nga tayo natapos ng sa nakaraan na kinausap na nga ng HQ itong si Flashy patungkol nga dun sa abandoned masses. So yan yung mission niya, i-destroy niya yung abandoned masses na nga yung misteryosong grupo. At ito ngayon ay sabi nga ni Flashy habang kinakausap niya yung mga executive na ipaubaya na lang sa Neo Heroes yung pagtalo dun sa mga lumalabas nga ng mga pipitsugin lang naman ng mga halimaw, since na maganda yung teamwork ng Neo Heroes. At saka isa pa na hindi nagkukulang ng mga heroes itong Hero Association. Ang kulang nila ay mga employee na mahuhusay na magagaling, kasi sabi nga nito ni Flashy dun sa Neo Heroes may magaling daw sila, meron silang matalino at mahusay na employee. At now, yan yung kulang ng Hero Association, isang matalino, mahusay na employee na maglilid dito sa Hero Association. At ito nga ngayon, umalis na bigla dyan itong si Flashy. At so now, ang continuation niyan is eto naman na. So dito ay nabuisit, nagalit itong mga executive sa sinabi nga ni Flashy dun sa kakulangan nga nila. Pero ito nga, sabi nung isang executive dito, ganun pa man rin, di rin nila masisisi yung si Flashy Flash, kasi nga kung pagbabasahin yung report na lumabas patungkol dun sa paglabas ng mga halimaw, kasama na yung 5 Dragon Threat level na halimaw sabay-sabay na lumabas, maiintindihan mo rin daw kung bakit naging ganyan yung reaction ni Flashy Flash. At so ito ngayon ay na-review na nga nila yung lumabas na balita, at sabi nga rito ng mga executive natin na oo, nagawa nilang matalo yung mga Dragon Threat level na halimaw, pero pagdating dito sa city kung saan lumaban si Tatsumaki at natalo niya nga yung isang Dragon Threat level na halimaw, pagkatapos ng laban wala na, totally talagang na-destroy itong buong city at beyond na raw yan sa repair. So ibig sabihin talagang di na maayos itong city na ito, talagang totally destruction daw yung ginawa ni Tatsumaki. At dito naman sa kabilang banda, yung city kung saan lumaban si Flashy at saka si Tank Top Master ay in the end di raw nila talagang nagawang maprotektahan itong city na to, kasi di raw nila na-prevent yung pagkalat ng usok na may lason dyan sa city. So kaya nangyari, hindi pa rin talaga okay itong city na to. Tapos yung pagko-contaminate nga raw sa city na yan, hindi raw pa nagiging maayos. At eto ngayon, pagdating naman sa city kung saan lumaban itong si Genos, so grabe, may bakas pang iniwan si Genos, yung braso niya nandiyan sa may city. Sabi nga rito ng mga executive na oo, nagawa nga ni Genos na talunin yung Dragon Threat level na halimaw, pero hindi raw pag-asa yung ibinigay niya dun sa mga taong na nakakita dito, kasi nga nakakita nila na talagang hirap na hirap si Genos, halos mamatay itong si Genos sa pakikipaglaban dun sa halimaw. So ang sabi nga nila na isang S-class hero na itong si Genos, pero ganun pa man rin talagang antindi nung natamo niyang damage. So ngayon ang pinupunto ng mga tao, paano na lang kapag may lumabas na mas malakas na halimaw dun sa kinalaban ni Genos, sinong tatapat dun? Ito nga S-class hero na yan pero naging ganyan pa. So kaya yun, imbis na pag-asa yung maibigay ni Genos sa mga tao, ay nag-instill siya ng pagkatakot at saka yung pagkaduda ng mga tao sa kayang gawin ng Hero Association na pagpoprotect
protekta sa kanila. But anyways, ay pagkatapos nga niyan, ay talo naman dito sa side na ito ni Blue. So ang pogi ni Blue, parang baby boy si Blue dito sa kuha niya. At ito nga ngayon, sabi ng mga executive na etong leader naman ng Neo organization na si Blue, yung laban niya ay naging maayos. So sa lahat daw ng mga kumalaban sa mga Dragon Threat level na halimaw, yung city na kung saan lumaban na itong si Blue, yan lang daw yung talagang di nasira ng husto. 50% lang daw yung naging damage dun sa city kung saan lumaban itong si Blue. At ang malupit pa raw dyan, unharmed itong si Blue, wala siyang natamong injury sa pakikipaglaban niya at sa pagtapos sa isang Dragon Threat level na halimaw. So dahil dyan, ay talaga namang ang ganda, tumaas yung tingin ng mga tao dito kay Blue. So kumbaga gumanda yung reputasyon ni Blue pati na nung Neo Heroes. At pagkatapos nga niyan, dito naman sa city kung saan lumabas si Mirror God, ay ayun, ang sabi-sabi nga, yung tumalo sa Dragon Threat level na yon ay yung isang grupo na kung tawagin ay Hero Victim. So yun nga yung grupo ni Saitama, pero hindi pa raw yan ako-confirm ng Hero Association kung totoo talaga yung balita na yan. Pero eto nga, ang pangit nga raw dito kasi yung buong mundo, ang tingin na sa Hero Association, parang unreliable na sila at parang yung mga tao ayaw nang ma-involve ngayon sa Hero Association. So ganyan yung nangyayari. Pero ito, tuloy ng mga executive, kapag silang Hero Association ay nagawa nilang matalo yung grupong tinatawag na The 11, pati na yung misteryosong grupo na The Abandoned Masses, ay pwede raw nilang isabihin yan sa public. So kumbaga, i-declare nila, i-announce nila sa public na muling nakatalo ang Hero Association na isang matindi at delikadong grupo. At dahil daw doon, makukuha ulit nila yung puso ng mga tao at hindi lang yan, tataas ulit yung tingin at yung reputasyon ng Hero Association dyan na sa mga citizen. At ayan ngayon, yung pinaplanong gawin ng Hero Association. So nakadepende sila ngayon kay Tatsumaki pati na kay Flashy Flash. At din na eto nga ngayon, balik naman dito kay Tatsumaki dahil eto nga umalis na siya dyan sa HQ. At eto nga sabi ngayon ni Tatsumaki, ngayon si Otento, yung leader ng mga The 11 na grupo, yung gustong pumatay sa kanya, meron na raw siyang 11 na members. So parang mas lumitindi raw, lumalakas na itong grupo ni Otento. Pero ganun pa man rin daw, ang tindi ng timing na to ni Otento, lumabas siya kung kailan nagkakagulo na itong buong mundo. So talagang wala raw day off pa itong si Tatsumaki, sabi niyang ganyan. But then maya maya, eto nga, huminto itong si Tatsumaki habang lumilipad siya. Sabi niya nga dyan, yung patungkol din sa anak ni Blast, pwede raw ba na dyan muna mag-rely, pagkatiwalaan muna ni Tatsumaki itong anak ni Blast habang wala siya. So kumbaga, si Blue muna yung bahalang tumapos dun sa mga malakas na halimaw habang wala itong si Tatsumaki at tinutugis niya yung grupo ni Otento. At din ay pagkatapos nga niyan, yan guys. So hanggang dito lang itong si episode 285 natin. At so ayun, ay may panibagong mission itong si Tatsumaki. Pero yun nga guys, ay ulit, ay hintay-hintay lang para sa next episode natin dito kay One Punch Man natin. At ayun nga, for the meantime, ay magiging sports channel muna itong channel natin. So yun, medyo lilo, medyo mag-relax lang muna tayo guys dito sa channel natin ngayon. But anyways, yun ulit, maraming salamat sa walang samang pag-support at panood dito kay One Punch Man natin. Ayan, so yun, so lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.